truly good wife is the most precious treasure a man can find. Proverbs chapter 31 verse 10. Hello, welcome back to our channel, The Surigao-san, for another minute of treasure discussion and analysis. For your treasure marker, you can send your pictures together with your drawings or sketch in my email, surigao-san@gmail.com. Again, that's surigao-san@gmail.com. At ako'y mag-shout out sa lahat ng nanonood ngayon at lalo na sa iyo na bago pa lamang nakapag-subscribe at nakapag-click sa aking channel. You are mostly welcome here. At sa ating mga OFWs, Filipino contract workers, and mga foreigners diyan sa abroad, working hard for the money. Kayo ang aming superhero, kaya kahit saan sulok man kayo ng mundo, kayo ay Pilipino. Taas noo tayo. At sa aking mga avid subscribers all over the Philippines, in Luzon, Visayas at Mindanao, alam nyo na kung sino kayong lahat, guys. At ngayon, guys, ay dadalhin ko naman kayo palapit sa ating puong may kapal ang gumagawa ng lahat ng bagay dito sa mundo. I-subscribe nyo itong Good News Daily kasi diyan ako kukuha ng 3 tao na mananalo sa ating 5th raffle draw. Ang first 100 subscribers ay aking pagpipilian at ang 3 doon ay mananalo. Okay, so atin nang tingnan itong treasure marker na padala ng ating katiats. Legit ba ito o hindi? So ito yung dalawang picture na padala ng ating katiats. Yung isa ay may marka na RJ at itong isa naman ay RP. Hashtag 08 Love Forever. At yung nauna ay RJ Heart with Wings and 22. Okay, ngayon ay paano ba natin, guys, malaman kung ito ay gawa ng Hapon o gawa ng Pilipino? Alam naman natin na ang mga Pilipino, kung walang magawa, ay mahilig yan mag-vandalize or mag-sulat-sulat kung saan-saan. Pero meron ding possibility na ito ay gawa ng Hapon as a treasure marker. Ngayon, tingnan natin kung ang pagkasulat nila ay yung tulad ba ng gawa ng Hapon. Ngayon, guys, dito ko nahalata sa letter J na ang pagkasulat niya ay talagang American alphabet. Meron siyang sa ibabaw dito. Ang gawa ng Hapon ay ganito lang na pagkasulat na J. Ganyan. Ang meaning niyan ay tunnel na itong slanting tunnel. Ang meaning ng J na yan, itong ganito, ito'y symbol ng Japanese tunnel na ang tunnel ay mag-vertical muna and then mag-slant na naman siya doon sa baba. Ganyan ang meaning ng J na yan. At kung ang pagkasulat dito ay perfect na American alphabet, nagaganyan kasi yan, perfect letter J, meaning to say ang gumagawa niyan ay Pilipino. Kasi alam niya ang pagsulat ng letter J na perfect. At iba rin yung symbol for tunnel ng Japanese, itong dito sa baba. Wala siya dito, wala sa ibabaw. Okay? So meaning to say ang sign na ito or carving ay gawa ng Pilipino. Ngayon, kung tingnan natin ang letter R, ay perfect din siya na pagkasulat na R. Ang Hapon, kung magsulat ng R, ay ganito yung kanilang R. Ganyan. Ganyan. Parang square yung ibabaw. And then, mahaba yung kuwit, yung parte ng R dito. Kasi yan ay R na meaning ay ken or measurement ng Hapon na mas mahaba pa sa meter ang ken. Yun ang R. Pero hindi talaga yun R. Mukhang R lang yun. Pero yun ay ken na ganyan ang pagkasulat niyan. Square sa ibabaw and then nagaganyan. Pero yung R na American alphabet ay perfect siya. Nagaganyan. Ito.
bilog siya, half bilog dito, half circle, and then ganyan. So meaning to say, ito ay hindi carving ng Hapon. Pero merong symbols or markers na R at J, pero hindi ganyan na pagkasulat. Pwedeng ganito. Kung ganito ang ma-encounter nyo guys na RJ, ayan, yan ay symbol for treasure. Ang J na pagkasulat ng Hapon ay mahaba yung dito, ito. Hindi siya yung J na nagaganyan. Mahaba yung curve niya. Okay, so dito naman tayo sa heart. Alam naman natin lahat na ang heart ay pointer yan to treasure ng Hapon. Ngayon, eksaktong heart siya. Okay, nandyan heart. Pero, meron siyang design na pakpak. Sa mga treasure marker ay walang ganito na nakita ko sa treasure book na merong pakpak. Pero marami ito sa mga t-shirt. Makita natin, di ba, na design. Lalo na pag Valentine's. Ngayon, itong 22 dito ay, sa palagay ko, ito ay edad ng nagsulat na si RJ. Ang RJ ay initial yan ng pangalan. At ang kanyang edad, sa palagay ko, ay 22. And then, in love siya kay, meron siyang sinulat dito sa isang picture. Ito naman, in love siya kay RP. Okay? Kung nakita nyo guys ay RP Love Forever yung nakalagay. At ang Hapon ay hindi marunong magsulat ng ganito na meron silang ilagay na ito forever. Ganyan yan. Merong mga letra na symbol ang mga Hapon pero hindi sila kailanman nagsulat ng word na forever. Kaya kung merong forever at saka itong kumpletong litrang love ay ito'y gawa talaga ng isang taong in love. Yung si RJ na 22 years old, siguro in love siya dito kay RP. Siguro itong 08 dito ay ito yung taon. Siguro 2008 ito ng kinarb niya. Meron pa siyang hashtag dito. Ngayon kung wala guys itong forever, pwede rin itong maging treasure sign or treasure marker kung wala itong forever. And then wala itong L at wala rin itong VE. Ang maiwan dyan ay ang heart lamang. So kung heart lang ang nandyan, meaning to say, yan ay treasure marker kung heart lamang. Kaya kailangan marunong tayong mag-analyze guys. Hindi tayo kaagad maghukay kung hindi pa natin matiyak. So kung ang nakalagay dyan ay itong RP08 lamang at wala itong forever, ngayon pwede bang treasure na yan? Hindi pa rin kasi meron silang nilagay dito na hashtag. Hindi naman nag-hashtag noon ang Hapon, di ba? Kaya hindi pa rin siya treasure marker. Ngayon tingnan natin ang pagkasulat ng RP. Kung yan ba ay sulat ng Hapon, ang R ay perfect pa rin. Sasabi ko na ang sulat ng Hapon ng R ay parang square. And then, ang dito ay mahaba. Ganyan. Ngayon, ang kanyang R, halos magkahawig, pero totoong R talaga yan. Bilog yung dito niya, curve. And then, ganyan talaga tayo magsulat, di ba? Yan ay sulat ng Pilipino. Bilog din ang kanyang P. Oh, ganyan. Kaya sa palagay ko guys, ito talaga ay gawa ng Pilipino. 2008 niya na ginawa yan na carving. At
isang tao lang ang nagsulat nito, itong si RJ sa palagay ko kasi siya ay 22 years old at in love siya dito kay RP na nilagyan na niyang I love forever. Kasi ang kanyang pagmamahal ay inuukit niya sa bato. Hanggang nandyan pa ang bato, ang kanyang pagmamahal ay nandyan pa rin. Napakaganda naman, very dramatic. Kaya ikinalungkot ko guys at itong I'm so sorry na sabihin ko na ito ay hindi Yamashita treasure sign ang natagpuan nyo, pero magandang carving yan at yan ay may istorya na nasa likod niyan. Napakaganda siguro ng istorya ng dalawang yan. Baka siguro sila ngayon ay nagkatuluyan na or sila ngayon ay lulot-lula na kasi medyo matagal na rin yan na carving. Alright guys, sana ay sana ay meron akong naidagdag na kunting kaalaman sa pag-determine or pag-differentiate between legit Japanese treasure marker, lalo na sa mga litra. Paano natin malaman na kung ang litra na yan ay sulat ng Hapon o sulat lamang ng Pilipino. Right, hindi na ako magtatagal. Maraming salamat sa inyong panonood. Stay safe, stay away from COVID, and may the fortune be with you all. Ciao for now.